At eto na nga mga kababayan, Attorney Baligod naglabas ulit ng ebidensya tungkol dito sa pagdi-deliver ng maletang pera. Diyos ko po, oo. Nang dahil sa maletang pera na yan na kinakawat ng mga buhaya, aba, eto mga Pilipino, umiiyak na sa pagdurusa. Nako, oo. Mahirap po, mahirap. Mahirap talaga. Mahirap eh. Alis bawi mo, 300 na lang araw-araw. Mahirap. Abay, makinig po tayong lahat mga kababayan dahil lahat po tayo dito ay apektado at kailangan na pong matapos itong pagnanakaw na ito para umasenso-asenso naman ang bayan na ito. Yan. Income namin, ipinataw pa ng gobyerno ngayong umaga. Dapat pinatay na lang kami sa kalsada. Huwag naman, ba't naman patay? Ito, ganun naman ako, sir eh. Ganun na lang na lumalabas eh. Kaldero namin, mawawala na ng bigas eh. Pamilya namin. Ba't hindi na po, duguan na talaga, sacrifice. Kailan ho ba kami maiintindihan ng gobyerno? At dapat magkaisa ang mga Pilipino dahil ito lang ang natitirang paraan para mailigtas natin sa kamay ng mga mandurugas ang ating bayan na sinilangan. Yan. Iginiit ng dating special advisor nito na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may ilang pangtauhan sa ICI ang hindi pa sumisweldo. Sinabi niya yan sa panayam sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Hindi po pwede na tayo ay paghaharian ng mga mandurugas at ng mga kabatan at pag-uusapan po natin lahat ng yan maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! Ayan! At syempre, isubscribe mo na yan. Pero magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako nga pala si Master Judea at dito pag-uusapan ulit natin ang mahalagang balita na may kinalaman sa ating bansa. So pag-uusapan po natin, ayan maletang pera. Ibinababa sa chopper, inililipat sa mga bulletproof na mga sasakyan. Kanino kaya dadalhin yan, Abay, matindi maleta talaga. Ay na naman. Yan. Oo. Okay? At pag-usapan din po natin mga kababayan, dahil yung ating mga kababayan na talagang nagdurusa na, umiiyak na. Dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin, sobrang mahal ng gasolina at krudo, saan nga ba tayo pupunta nito? Oo. Dahil ito ay nangyayari, mga kababayan, dahil sa pangangawat ng mga naninilbihan sa ating bayan. Ito po ang dahilan. Yan po ang napakalaking dahilan ng paghihirap at pagdurusa ng mga Pilipino. Dahil wala nang pondo, nauubos na. Napupunta na sa mga mali-maletang ito, mga kababayan. Kaya, ang sabi nga, na April Fool's Day na naman tayo, dahil sa pagtatakipan, yung ICI, wala na, di ba? Wala na. O ano nangyari sa milyong-milyon na pera na ginastos dyan sa investigasyon sa ICI na yan? May narinig ka ba? May narinig ka bang balita na naglabas sila na, eto, si ganito, si ganyan. Ito ang resulta ng investigasyon sa ICI. Wala tayong narinig yun. Di ba? Bakit wala tayong narinig? Sila lang naman kasi ang nagtayo ng ICI na yan. Ano mo ba aasahan natin yan? Ayan! Ang saklap ng nangyayari sa ating inang bayan. At anyway, bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page. At syempre, huwag kakalimutan na mag-comment, mag-share at mag-like sa ating mga video na ina-upload sa Facebook man yan o sa ating YouTube. Alright? So, magsimula na po tayo, mga kababayan. Unang arangkada. Ilabas ang maleta. Are you crazy? Are you out of your mind? Ilabas ang maleta.
Kung kahapon po, mga kababayan, naglabas ng isang audio recording si Congressman Mike Defensor kung saan sinasabi ni Saldico na tumatanggap daw ang Pangulo ng 100 bilyong piso kada taon. Aba, oo. Ngayon naman, mga kababayan, meron ding inilabas si Atty. Baligod. Maiksi lang naman na video clip kung saan nagkakarga ng maleta mula sa helicopter, papunta sa bulletproof na sasakyan. O, ito po. Ito po yan. Search mo lang yung yung yan. So yan. Ano kaya sa tingin nyo? Diba? Ano sa tingin nyo? AI po yan? Kasi sigurado yan na naman sasabihin yung mga tagapagtanggol na magnanakaw. Diba? Dahil nga mga bayad sila para kontrahin ang lahat ng alegasyon na ibinabato sa kanilang mga amo. Diba? Maniwala kayo, mga bayad yung mga hayop na nagpapakalat, mga nagtatanggol dyan, yung mga ibang media, hindi lahat yung iba na mainstream media, yung ibang mga vloggers, yan, na nagtatanggol sa mga kawatan sa ating bayan, yan po yung mga bayad. Sino ba naman magtatanggol sa magnanakaw? Diba? Ito naman talaga ay pinag-uusapan. Ito ang dapat na niresolba ng ating gobyerno. Itong nakawan. Pero hanggang ngayon, bakit wala pang napaparusahan? So, huwag kayong mag-alala dahil itong mga defender umano nila, markado na po natin lahat yan. Markado na po lahat yan. At kapag si VP Sara na ang presidente, mananagot sila kasama ng mga amo nila na nagbabayad sa kanila. So, marahil ngayon, ang sasaya nila, marami silang perang nakukuha, pero hindi sila maililigtas ng pera na natatanggap nila. Ngayon, oo, ayahay sila, paano pagka-presidente na si VP Sara? Ako nakakasiguro ako na isusuka nila lahat ng kinain nila, pati yung mga ipinambayad sa kanila ng mga pera, isusuka nila. Kasi yung pera na binabayad sa kanila, saan mo manggagaling yan? Di ba? Biruin mo, sa sarap ng buhay nila. Di ba? Ang sasarap ng buhay nila, samantalang yung mga kababayan natin, lumalaban ng parehas, mangyak-ngiyak, sa sobrang hirap ng buhay, tapos sila, ayahay na ayahay. Di ba? Ang utang ng Pilipinas ngayon, mga kababayan, ay 18.69 trillion pesos. So, if I'm not mistaken, that's the figure, but it's more than 18 trillion. Tanungin ko kayo, may nakikita ba tayo na malalaking proyekto na pagkakagastusan ng trillion-trillion piso ngayon? Meron ba? Para wala namang ho tayo nakikita. Bukod doon sa pinagmamalaki ni Claire Castro na si Bongbong Marcos lang daw nag-imbestiga sa korupsyon sa Pilipinas, wala nang iba. Hindi naman niya masagot, di ba? Natural na booking na No choice na, kundi imbestigahan. Kasi pag hindi niya imbestigahan, lalong lalakas ang ugong-ugong na siya ang mastermind ng pangangawat. Pero ang totoo, mga kababayan, sino-sino pa nga ba yung may mga kagagawan yan? At dahil dyan, sa mga maleta-maletang pera na yan, dahil sa kanilang pagnanakaw, ito na ngayon ang nangyayari sa ating bayan. Hirap talaga. Hirap Alis bawi mo, 300 na lang araw-araw. Hirap. Oo, kaya po kasi, siyempre, nahabag na po ako sa ano ko Hirap po talaga Gaano kahirap ang sitwasyon niyo, sir? Oo, talaga, grabe. Alam mo yung, siyempre, nararamdaman ko yung... Lalo pa ako ngayon, no? Paano ako kukuha ng pandiset? Buti may nakakuha pang ano. Mahirap. Mahirap talaga. Hirap Alis bawi mo, 300 na lang araw-araw. Hirap. Bilang, siyempre, sir, may pamilya ka. Oo, yun nga ako Yung parang nanlilimos. Ano ba sinaramdaman? Alam mo, minsan nga, parang yung mga driver na ng pasero, isa may bigay 100. Ang sukli namin, ma'am, maraming salamat po. 50 pesos din namin, hindi na kinukuha yung sukli. Ma'am, maraming salamat po. God bless po. Mga nakakaintinding pasero. Ganun lang nga nung driver yun Parang kawawa na. Yan lang. Yung pinaka-apektado. Oo po, grabe po.
Biro mo maghapon hanggang umaga hanggang gabi. Mauwi mo na lang 300, 400. Yun na lang. So ngayon mo sa nangyari sa'yo dito kanina, sir, nararamdaman mo na naubusan ka na ng diesel? Ay, papahinga ako, tapos papakarga ulit. Kakarga ko ng 300, isang ikot. Kailangan yung isang ikot ko, isang biyahe ko, makakuha ko ng pasahero. Baka neto ako ng 400, di meron ka pang 100. So yan. Kumbaga sa yung diskarte nyo sana ngayon, patingi-tingi. Ako patingi-tingi. Nakaka-survive naman, kaya paano po? Ang kita mo na lang, 300 na lang eh. 300, mahuwi mo. Magkano yung boundary nito, sir? Eh, boundary yan, 600. Sa kaya, hulog boundary ko yan, sir. Buti na lang mabait yung aking financer. Sabi ko, pag nakuha ko po yung aking yung sa tawid pasada, sa yung binigay na para sa driver ng 5K, ibibigay ko lang po sa inyo 10,000 pag nakuha ko. Mapapayag naman yung akin. Buti nga mabait po yung aking financer eh. Hindi ako iniubligang kunin yung boundary. So yan, mga kababayan, ha? Nakita nyo naman, yan po ang resulta ng pagdalakaw sa mali-malitang pera. Ano ang kwento niya? Nagkakarga siya ng diesel, 300. Puta ka na yung 300 na diesel. Ha? Magkano ba ang gasolina ngayon? O ang diesel ngayon? 150 to 170 pesos. Yung 300 mga kababayan na diesel na ikakarga ng isang tsuper, halos baka hindi pa umabot ng 2 litro. 'Di ba? So ganun po kahirap. Ganun po kahirap. Maganda yung ginagawa nila na ayuda kuno na ipinamimigay nila. Buti ho sana kung lahat nabibigyan. Kawawang Pilipino, 'di ba? This is the very first time na nangyari ito na ganyan ka-emosyonal ang isang tsuper. Dati, oo, sumisigaw sila. Sumisigaw sila sa kalsada, nagwewelga, pero hindi sila umiiyak. Pero ngayon, ang daming umiiyak ng mga tsuper dahil hindi na talaga kaya. Halos wala na silang maiuwi sa kanilang pamilya. Yan ang tinatawag na kawawang Pilipino. Ginigisa sa sariling mantika. Alam yung ikaw, iniisip mo na ikaw nagbabanat ka ng buto at halos hindi mo na mapunasan yung pawis mo dahil sa hirap ng trabaho mo. Pero yung mga magnanakaw na politiko at mga personalidad, nandun sa kasino. Di ba? Nasa mga mamahaling hotel. Di ba? Nasa bakasyon. Nasa ibang bansa. At ang masama, kasama pa yung mga kabit nila. Oh. Samantalang ikaw, umiiyak ka dahil alam mo na bukas yung lalagyanan ng bigas mo, limas na. So tatanungin ko kayo, mga kababayan, bakit kaya tayo hirap na hirap ngayon? Sa tingin nyo, bakit? Yun, tama. Ipinakita natin yung mali-malitang pera kanina. Dahil sa mga magnanakaw sa gobyerno. Yun ang dahilan kung bakit ka ngayon nagdurusa, kung bakit ka nahihirapan. At yan din ang dahilan ng pag-iyak ni tatay. Yaang nakawan sa kaban ng bayan na imbis na sana itutulong para mapagaan ang buhay ng mamamayang Pilipino, ayun. Kinananakaw nila. At ito bakit sa buong mundo, bakit Pilipinas ang unang nagdeklara ng state of energy emergency? Sige nga, pakisagot sa comment section. Malayo naman tayo sa gera, di ba? Oh. At ang sinasabi nila, may sapat daw tayo. May sapat daw tayo na petrolyo, na imbak na petrolyo. Bakit tayo yung unang-unang nagdeklara ng state of energy emergency? At bakit kung mayroon tayo, kung mayroon tayong imbak na petrolyo, bakit tumataas ang presyo? Na kung tutuusin yan, imbak na, bago pa man dumating yung mahal na langis dito sa ating bansa, sinasabi nila na mayroon pang natitira, bakit nagtaasan na sila ng presyo? At mind you, hanggang ngayon, tayo pa rin lang nagdideklara ng state of energy emergency. Bakit yung mga bansa na malapit doon sa gera, hindi naman sila nagdideklara? Baka hindi totoo na may imbak talaga tayong langis. At baka totoo na wala talaga tayong pera pambili ng gasolina dahil inubos na nila. At alam nyo mga kababayan, hindi naman sa tayo ay nagiging negatibo. Pero ito talaga yung nangyayari sa bansa This is the reality. Pero hindi naman po ganito ang nararanasan nila sa ibang bansa. Tulad sa Hong Kong, sa Thailand, sa Taiwan. Kasi may mga kaibigan tayo na nakatira sa mga bansa na yan.
at nagtatrabaho diyan sa mga lugar na yan na binanggit natin, hindi naman daw ganito sa Pilipinas kahirap ang mga tao doon sa kinaroroonan nila. Eh bakit kaya? Kasi nga, doon sa bansa nila, kinaroroonan nila, walang magnanakaw. Eh, paano mo masosolusyonan ang problema ng iyong bansa kung wala ka ng pera? Paano mo masusolusyonan ang problema ng Pilipino kung wala ka namang pondo? Dahil pinagnanakaw na. Alam mo solusyon nila? Ang solusyon nila ganito. O, ito. Tingnan natin. Hindi ako inubligang kunin yung boundary. Yan, o. Today, upon the directive of President Ferdinand Marcos Jr., the Presidential Communications Office is giving teeth to our warning. We are initiating the filing of charges against the persons responsible for the Facebook page Malasakit News Pilipinas. Malasakit News Pilipinas, for posting fake news in a malicious desire to sow public panic and confusion and undermine public welfare and safety. Okay. So, yan po, mga kababayan. Yan po ang solusyon. Pero in fairness naman, in fairness dito sa PCO Acting Secretary na ito si Dave Gomez, tama lang naman po talaga nakasuhan yung binanggit niya na FB page. Kasi, nang mislead po. Binisita ko po yung na yun yung page na yun. At nakita ko doon na misleading po talaga. False news talaga. So, tama talaga, nakasuhan talaga yon. Kasi, ang ginagawa ng page na yon, nagki-create siya ng need para mabili yung tinitinda nila ng mga solar panels. So, mali yun. Kunyari, magkaka-brown out sa ganitong petsa, magkakaroon ng lockdown. So, syempre, matatakot yung mga tao. Bibili ngayon ng mga solar panel, at syempre, napanood na mismo doon sa video na may link, kung saan mabibili, doon bibili sa kanya. So, yun ang negosyo niya. Pero mali. So, dapat talagang kasuhan yun. Pero kami mga banateros, na nag-interview lang doon sa 18 na sundalo, tapos kinasuhan, abay, mali yun. Oo. Yan. Oo. Okay? Hindi po natin tinotolerate, yung mga fake news, yung mga false news, hindi po natin tinotolerate yan. Dapat talaga kasuhan yan. Kasi tayo, against po tayo sa mga fake news na yan. Pero sana, ang una nilang aksyonan, yung nandyan sa Malacanang. Diba? Mula umpisa hanggang ngayon, fake news. Si Claire Castro, di ba? Mula nang mapunta yan dyan, sa 10 kwento niyan, 20 ata yung mali. At yung Pangulo ng Pilipinas, di ba? Pangulo ng Pilipinas, alam una, election pa lang, hindi tayo, hindi tayo magpapasa ilalim sa mga Amerikano. Hindi natin papayagan na maglagay ng mga kampo ang Amerikano sa Pilipinas. Ano nangyari? Di ba? Ipagpapatuloy natin ang mga nasimulan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May natuloy ba? Hindi tayo makikipag-ugnayan sa ICC. Nangyari ba? Sila pa nga yung nag-provide ng sasakyan ni PRRD, di ba? So once again, we are against the false news and fake news. Kaya dapat yung page na sinasabi ni Dave Gomez na ito, dapat kasuhan talaga. Kasi nakita ko talaga kung ano talaga ka false news Matindi talaga ang false news. Okay, tuloy natin. We are asking the Department of Justice to investigate at least 3 fake news posts, determine the persons that fabricated them, and bring them to court on behalf of the Filipino people to answer for the harm that they have caused the public. These totally false posts involve, number 1, a fabricated energy lockdown designed to scam the public into buying solar panels. Number 2, a manufactured fuel shortage meant to sow panic by inducing the public to stock up on gasoline, diesel, and LPG. And number 3 post, an invented emergency lockdown on account of an imagined COVID-19 cicada variant. All these posts are blatant lies and fabrications that fall under the definition of false news, the publication of which is deemed
a crime punishable by up to 6 months imprisonment under Article 154 of the Revised Penal Code. And because it is committed online, the penalty is higher under the Cybercrime Prevention Act. These fake news posts were flagged by our PCO Anti-Fake News Desk, which we set up following the launch of our Oplan Contra Fake News last month. We are submitting to the DOJ the results of our initial investigation so that they can conduct a more thorough probe, identify the culprits, and file proper charges in court. Again, we remind users of social media platforms that the government will exercise zero tolerance for those who maliciously and deliberately spread utter falsehoods and fabricated contents. Any attempt to mislead the public about the energy security, supply, or pricing to sow confusion will be treated as a serious offense. We will not let you get away with a crime. We will go after you and hold you to account. We are intensifying monitoring of social media and information ecosystems to detect and counter deliberate disinformation campaigns. Our ultimate obligation is to safeguard the stability of energy supply, protect consumers, and uphold the public's right to true and accurate information. Maraming salamat po. Okay. So tayo mga kababayan, dapat naman talaga, yung mga nagpapakalat ng fake news, dapat talagang bulabugin yan. Dapat nga kinukulong talaga yan eh. Kasi ito, tulad nito, kung yung pangalan ng FB page niya, parang kung pakikinggan mo, talagang maka Duterte eh. Pero, ngayon, hindi pa natin alam kung sino talaga may-ari niyan. Kasi, may mga social media platform, may mga FB pages na kunyari, mga Duterte supporters sila, pero nagmi-mislead sila ng tao. Pero hindi naman, mga walang utak yan. Kahit gawin nila na gawin yan, malalaman kung sino nagpapaandar ng FB page na yan. Diba? Lalo na yung mga walang muka. Naku po, katakot-takot na pag-fake news ang mga pinagagawa. Katulad nitong sinasabi, nakalimutan ko yung sinasabi ni Dave Gomez. Pero pinasyalan ko yung page na yon, sa may Pilipinas yung sa dulo yung page. Talagang antindi ng at hindi mo makita kung sino yung admin. Okay? So now, walang problema dito sa sinasabi ni Dave Gomez. Pero kung kakasuhan mo yung dahil nagki-criticize lang, hindi naman tama yun. Katulad ni Sir Jack Argota, di ba? Si Sir Jack Argota, sa dinami-dami, nag-post ng medical records na yon, si Sir Jack Argota lang ang kinasuhan. At ang nagkaso pa sa kanya, yung nag-interview sa kanya. Yun ang mali. Di ba? Maling-mali po yun. At kahit matuloy ang kaso na yun, ako naniniwala ako na malulusutan yun ni Sir Jack Argota. Gusto ata nilang manakot, pero wala natatakot. Hindi. Lalo na kami. Hindi naman kami na natatakot. Lalo pa kaming mas lalo pa kaming nanggigigil at nabubwisit, lalo na kapag nakakakita kami ng mga kababayan natin na ganito. Sir, ano kayo sir? Driver, operator? Driver sir, driver operator. Driver, operator. Ang sarap na kinakain nyo na. Sir, dati dalawang ulam, ngayon pansit kanin na lang. Kapansin na. Sir, kumusta biyahe natin ngayon? Nagtaas na naman ngayong araw. Yun na nga sir ito na yung huling araw na hininga namin. Walang-wala nang ihihinga. Kung gusto mo magsakripisyo na driver, hatid mo yung mga commuters, yun na lang magagawa namin. Sana may magandang loob na mga commuters na maintindihan kami. Hindi naman lahat. Pero sir, di ba tama sir, nung nabanggit mo na yan, di ba meron daw po mga pasahero na rin, hindi na nangunguha ng sukli, di ba? Opo, Parang ganyan. mayroon na po. Marami na po. Opo. So parang yun yung tulong nila sa inyo, sir. Opo. Sir, yung kadalasan di ba kayo operator, magkano ba taga pinapaba-boundary nyo? Magkano yung presyo? Usually dito sir, mga boundaryhan dito sa amin, 800, 900, 750. Ngayon, kayo nararamdaman nyo, bilang kayo na mismo nagde-drive ng inyong jeep, magkano po? Yung 800, magkano take home nyo na? Nung nakarang araw sir, medyo maganda-ganda pa. Naka-take home pa ako ng 900 kasama na yung boundary doon. Ito ngayon, nagtaas, magkano na? Ngayon, sir, wala na. Wala na po talaga. Last na lang yung 18 pesos na na-income namin, ipinataw pa ng gobyerno ngayong umaga. Dapat pinatay na lang kami sa kalsada. Huwag naman, ba't naman patay? Ganun naman ako sir Ganun na nga lumalabas Kaldero namin, mawawala na ng bigas Pamilya namin. Ba't hindi na po duguan na talaga sacrifice? Kailan ho ba kami maiintindihan ng gobyerno?
Kami pong tsuper ang nagmamalasakit na maghatid sa mga commuters para makarating sa kanilang paroroonan, makauwi sa kanilang mga tahanan. Sir, speaking of talagang simpatsyon ng gobyerno sir natin. Balita ko, di ba sir, may nag-ayuda na Tama, bigyan ng may ayuda ayuda. dito. Kayo ba nakakuha kayo ng ayuda? Nga po ako, nga. Nakakuha kayo ng ayuda? Wala Bilang po, operator? Kasi wala po sa Masterless, sa DSWD, sa LTFRB, wala po ako nakuha. Kahapon nagbaka sakali ako pumunta ng LTFRB, nag-apply ako para makakuha. Kailan pa? Kung ako ay naghihingalo na, 50-50 na nga kami ngayong araw na to. Sige sir. So kailan pa nila ibibigay ang para sa aming mga tsoper? Kailan pa? Kaming tsoper ang nagsasaper sa kalsada, sa diesel, para may hatid ang mga commuter. Pero ang gobyerno nasaan? Wala. Hindi kami inintindi. Ayan na sir. Ang ayuda po, para lang yan sa mga nasa masterless. Yung wala sa masterless, mamamatay, harap-harapan. O sir, dahil walang ayuda sir, ang diskarte Wala. ginagawa po ninyo. Sa tingin ko may kasama din kayo dito ng operator sir, sama natin. O sir, salamat. Ayan po. Ito, sama natin si sir. Talagang nakapamewang na sa akin eh. Pinamawingan ako. Sir, ano pangalan natin? Si Alias Kupong po. Alias Pong. Opo. Alias Pong, driver operator din po. Opo. Sir, kumusta biyahe natin ngayon? Ito nga po, parang diesel lang ako napunta ngayon eh. Kasi 800, ang diesel namin pa isang ikot ay 750. So 50 lang, kumain pa kami, hindi wala na. Nasa po yung driver niyo talaga? Yung anak ko po nandun, titinda na lang ako ng gulay. Tumigil na din. Opo, tumigil. Kayo po, may wala ba kayong plano? Dahil kung napupunta naman since kayo operator, iba na lang po gawin ninyo. Sinubukan ko nga lang po ngayon eh, kasi isang linggo na akong hindi bumiyahe. So ngayon po, anong plano niyo? Tatapos ito buong araw, hindi na? Susubok-subukan lang po kung mayroon pang pasero. Kung wala, uwi na lang din. Uwi din po saan? Sa Montalban pa po. Montalban, Rizal. O tay, dahil ganito mga pinagdadaan natin, ikaw nag-almusal ka na kuya? Po. O sagot ko na yung almusal mo, nag-almusal ka na po ba? Po. O very good, nagbayad na po ba kayo? Bayad na po. Ayun, buti na yun, bayad na ba kayo? Sagot ko na. Bayad na po. Bayad na, o ito na tay. Tapos kuya, sagot ko na yung sabaw nila. Kuya, ito driver po kayo, ha? Opo, sir. Opo, kumusta po? Mahirap din Mahirap natin. talaga anak buhay namin ngayon. Umpisa nung... Pero lalaban pa rin po tayo. Opo, sir. At dahil nag-almusal na din po kayo, Natatapos lang. nagbayad na po ba kayo? Hindi pa po. Naku, mukhang dalawa abon na natin ngayon. Okay, so palakpakan natin si Kuya. Palakpakan natin si Kuya na taga TV5, no? Dapat ganyan, ha? Hindi yung sinasalsal yung mga balita na pagka Duterte, idinidiin ninyo. Pag Marcos Jr., wala kayo sinasabi. Ha? Yan. He deserve an applause. Palakpakan natin itong taga TV5 na nag-interview. Pero ito real talk. Natatawa tayo doon sa sinasabi ni Kuya kanina, pero ramdam na ramdam mo yung hirap na nararanasan niya sa pagsasalita niya. 'Di ba? Halos wala na maiuwi eh. At yun na nga yung sinasabi ko, yung mga ayuda na yan, pili lang naman yung pinagbibigyan. Buti sana kung lahat ng driver bibigyan ninyo. Hindi naman lahat nabibigyan tapos ipagyayabang mo na bigay kayo ng ayuda. 'Di ba? Ibabalandra mo yung pagbubukha mo, napakalaking tarpaulin na mimigay ka ng ayuda, hindi naman pala lahat nabibigyan. At yun doon sa mga kababayan natin na sumasakay ng jeep na medyo nakakaluwag-luwag naman, kung mga 5 piso, halimbawa, 5 piso, 10 piso yung sukli nyo, bigyan nyo lang sa driver. Kasi wala talaga. Promise. Tayo nga na hindi namamasada eh. Hindi tayo namamasada. Private vehicle lang yung ginagamit natin. Nagrereklamo tayo eh. Hindi naman natin kinabubuhay yung pamamasada, pero nagrereklamo tayo. Lalo na sila. Bumibili sila ng krudo na mamasada, yung puhunan nila halos pagod na lang yung natitira. So, sa mga nakakaluwag-luwag nating kababayan, ako ganun ginagawa ko eh. Pag may nakikita ko. Pero, hindi natin maiwasan, may mga kupal talaga na driver. Yung mga ganun, huwag niyong bibigyan. Pag kupal na driver. Yung mga naniningil ng sobra-sobra, yung mga nangungontrata, huwag niyong bigyan. Batukan niyo pa. Pero yung mga lumalaban ng patas, yung inihingi, yung pamasahe lang talaga na tama, bigyan nyo na. Pagbigyan nyo na, yung sukli, huwag nyo nang kunin. Kasi nakakaluwag-luwag naman kayo eh, di ba? Grabe. Ang hirap. Ako, nai-stress ako doon sa mga sinasabi nila. Kahit hindi ako namamasada. Pero,
medyo nai-stress ako kasi dati namamasada rin ako eh. Namamasada ako ng tricycle. Magagasolina ka eh. O, sa jeep naman, magkukrudo ka. So, sa tricycle, magagasolina ka. Paikot-ikot ka dyan eh, lalo na kung wala kang toda. Kung wala kang toda, paikot-ikot ka para makakuha ng pasahero. Minsan, halos kulang pa yung kikitain mo doon sa ginastos mo pambili ng gasolina. So, lugi ka. Eh, noon pa yun ha, napakamura pa ng gasolina. Eh, lalo na ngayon. Di ba? Kaya ganun kahirap po ang buhay ng mga tsuper, tricycle driver, di ba? Mga bus driver, yung mga jeepney driver, ganun kahirap. Oo. Pero ang tanong, bakit kaya tayo nagkakaganito? Bakit kaya ganyan ang pakiramdam ng mga drivers ngayon? Dati, katulad na sinabi ko kanina, dati nagwewelga sila sa kalsada, di ba? Pero ngayon, umiiyak na eh. Si kuya, gusto lang mamatay eh. Dahil sa kahirapan. Dahil pinapatay na rin lang naman daw siya. Sila. Di ba? Kaya, nagsasabi nila yan kasi wala silang nakikita pag-asa. Etong gasolina na to, etong diesel na to, hindi na to babalik sa 60. Hindi na. Wala nang pag-asa yan. Kung bumaba man yan, below 100, siguro mga 80 to 100 ang gasolina, pero yung diesel, malabo na. Di ba? Oh. Kaya buti sana, kahit tingnan mo, si kuya, si kuya nakangiti pa. Kahit pa paano, ganyan tayo mga Pilipino, kahit nahihirapan, nakangiti pa eh. Pero, kung matatandaan nyo, may matanda dati, last week ata yun, bago mag-Holy Week, no? May isang matanda na iyak ng iyak, nagmamakaawa dahil hindi siya nakakuha ng ayuda. Di ba? So, iyak siya ng iyak. Ang sakit panoorin, di ba? At ito, tandaan nyo, kapag ang padre di pamilya umiyak na, ibig sabihin nun, malala na ang problema. Alam niyo yan. Yung mga padre di pamilya, matitibay yan eh. Matitibay, malalakas yan. Di ba? Pero once na ang isang padre di pamilya umiyak na, ibig sabihin malala ang problema. Di ba? At hindi natin mararanasan o mararamdaman yung problema na yan kung matino ang nagpapatakbo sa ating bayan. Eh, wala pa naman yung gera ng Iran sa Israel. Hirap na tayo eh. Wala pa mang kaguluhan ang mahal-mahal na ng bilihin sa Pilipinas. Di ba? At walang ibang dahilan kung hindi ang incompetency at pagdanakaw sa kaba ng ating bayan. So, saan na tayo pupulutin ito? Di ba? Tapos, kapag nag-uusisa ang taong bayan kung saan napunta yung ninakaw, sino ang nagnakaw, galit na galit sila tulad dito. Pumalag ang palasyo sa banat ni Senadora Amy Marcos na tila na April Fool's Day daw tayo ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa hindi nito pagsasapubliko ng kanyang final report. Kugnay po yan ang investigasyon sa flood control scandal. Narito report. Halos isang linggo na ng opisyal na nabuwag ang Independent Commission for Infrastructure. Tapos na raw kasi nilang gampanan ang kanilang mandato na imbestigahan ang flood control scandal. Pero nasa na nga ba ang final report? Ayon sa palasyo, desisyon na raw ng Ombudsman at Department of Justice kung ilalabas nila ito. Kung ang detalye patungkol po dito, ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. Sa discretion na po yan ng DOJ kung ano ang kanilang ibibigay na report na ibinigay sa kanila ng ICI. Una nang nanawagan si Senadora Amy Marcos sa publikong final report ng ICI. Gate ng Senadora, tila na April Fools at nahudas raw tayo ng ICI. Binanatan niya ng palasyo. Sino ba ang nanghudas? Sino ba ang nanloko? Kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi nakaraang administrasyon. Babalik natin sa kanila yan, ang ghost projects as early as 2020 na walang nangyaring malawak ang pag-iimbestiga. Sa gitna ng issue sa naging trabaho ng ICI, iginiit ang dating special advisor nito na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may ilang pangtauhan sa ICI ang hindi pa sumisweldo. Sinabi niya yan sa panayam sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Mga last month, may mga nagte-text pa sa akin na hindi pa sila tumatanggap ng sweldo eh. Kaya sabi ko naman sa kanila, hintayin nyo lang, baka nihintay lang yung release ng cash. Putang ina talaga eh. Matatawa ka and at the same time, mapapamura ka dito kay Claire Castro. Eh. Unang-una daw,
Nagdaang administrasyon pa, nangyari yung flood control scandal. Yun na pa. Yun ang sabi ni Remulla, di ba? Kasi may isang picture pa daw doon, sa panahon pa ni Pangulong Duterte yung picture na yun. Oh. Pero bakit? Ang kaso ni Duterte ay sa AJK, hindi sa magnanakaw. Di ba? Putangin na ito talaga no? Oh. Asong-aso ang dating hayaan mo, matatapos din ang pag-aaso niyan. Di ba? Tingnan nyo, ha? Na April Fool's Day na, sabi ni Senator Amy, na Judas pa. Sino daw yung Judas? Puta, nagmaang-maangan pa. Kung sino ang Judas. 'Di ba? Oh, so anong nangyari sa ICI? O tanungin ko kayo, mga kababayan, mga Duterte supporters o hindi Duterte supporters, ano po ba ang napala natin doon sa ICI? Meron ba? Independent investigation na 'yon. Ha? Independent corruption patawag doon. Independent Commission for Investigation. May napala ba tayo? At sabi nila dati live ang hearing doon. Nangyari ba? Hindi. So, di ba? Di ba may karapatan tayo? Yung hinihingi ba ng taong bayan na isa publiko ang hearing sa ICI, mali ba 'yon? Ha? Tapos, hahayaan mo na ang Department of Justice ang magdesisyon kung ano gagawin nila sa investigasyon? Putang ina nyo. Nagtayo pa kayo ng ICI, gumastos pa kayo, tapos ang pagdidesisyonin nyo rin pala, DOJ, buha ka ng ina nyo. Diba? Kapatid ng presidente yung nagsabi, na April Fool's Day na, nahudas pa. At sinasabi na nga natin, blood is thicker than water. Totoo naman talaga yon. Pero bakit si Amy mismo, kapatid ng presidente ng Pilipinas, nagsasalita ng ganyan? Sa tingin nyo, magsasalita si Amy Marcos ng ganyan? Kung matino ang pamamalakad ng kapatid niya? Mag-isip-isip nga kayo. Diba? Ang kapatid ay kapatid. Minsan nga, mali na kapatid mo, pinagtatanggol mo pa Pero sa pagkakataong ito, sila kasi ay mga trabahador ng gobyerno. So pag kinampihan ni Amy Marcos ang kapatid niya, madadamay siya sa kasalanan ng kapatid niya. Mag-isip kayo. Kapag kapatid mo ang inaagrabyado, bilang ate, puprotektahan mo. Di ba? Pero dahil nga mali ang landas na tinatahak ng kanyang kapatid, nagsasalita siya, gusto niyang iligtas ang kapatid niya. Marami ng mga pera yan ng mga Marcos, pati si Amy Marcos, Marcos Jr., marami ng mga pera yan. Noon pa, marami na silang pera. Lahat yan, mga milyonaryo na, kasama si Amy Marcos. So sa tingin nyo, ano pa? Ano pang gusto nila makuha? Wala nang iba na gustong mangyari si Amy Marcos, kundi i-redeem ang pangalan ng pamilya nila, yung Marcos. Para kay Amy, hindi na to politika. Ginagawa ni Amy Marcos ito para iligtas ang apelyido nila. Kasi kung hahayaan niya, yung kapatid niya, pagkatapos ng termino ng kapatid niya, sabay-sabay sila pupulutin sa kangkungan. Diba? Galit na yung taong bayan. Makikita mo naman yan. Diba? Hindi naman tayo nagsasabi. Makikita mo yan sa mga post nila. Sa mga post ng mainstream media, sa mga post ng mga vloggers, sa mga post ng kung saan-saan. Sa PTV nga mismo, pinagtatawanan na sila Diba? Sa PTV4 na istasyon ng gobyerno, minumura sila. Ano ibig sabihin nun? Yung tao hindi na naniniwala sa kanila. Diba? Hindi naman tayo tanga para magbulag-bulagan. Siyempre, yung mga bayad na vloggers, bayad na mainstream media, natural. Magtatanggol yan dahil marami sila nakukuha pero iba nga dyan, puta, may mga sports car na. Diba?
Alam natin yung pagbablog. Hindi ka kikita ng milyon-milyon sa pagbablog kung maliit lang naman ang subscriber mo, maliit ang followers mo. Pero yung walang mga ibang vlogger diyan, ha? Tingnan mo ngayon, ang rarangya ng buhay. May mga ano pa daw. May bali-balita ako, may mga dating DDS vlogger lumipat sa kabila, nagkaroon na ng artista ba? Di ba? Tayo na, samantalang tayo, luma ang sasakyan. Sana all may sports car. Sana all may artista ban. Sana all talaga. Kaya hindi na tayo kukontra, no? So, hindi na po tayo magtataka na ganito ang nararamdaman ng sabayan ng Unti-unti nila kami pinapatay. Pati mga pangarap ng mga anak namin, nawawalan, pinapatay na rin. Sa ngayon po, marami na po tumigil. Kasi ang reklamo nila, talaga nawawalan na din ng kita, napupunta na lang sa grudo. Pati mga pangano nila sa boundary, hindi na rin sila nakakaulog. Kaya mas minabuti na nilang tumigil sa pasada. Ngayong halos 20 na po, mahigit 20 po yung matatagdag dun sa presyo ng gasolina, petrolyo. So ano po ba yung maging epekto pati mas marami pa pong titigil, mamasada, ano na po mangyayari? Mas lalo talaga maraming titigil na dyan. Kaya ang hiniling po sa gobyerno na huwag na kontrolin natin i-rollback ang presyo kasi sa patuloy na pagtaas ng crudo langis, talaga maraming mawawala ng hanap buhay, maraming pamilya magugutom. Inuunti-unti nila kami pinapatay. Pati mga pangarap ng mga anak namin, nawawalan, pinapatay na rin dahil sa crisis na to. Actually po, sa tulong hanggang ngayon, wala po kami natatanggap na tulong, yung ayuda na yan. Pahirap din. Kasi pagdating din, yung sinasabi nila sa actual naman, hindi naman gano'n. Hahanapan ka pa ng ORCR. Pagdating mo dyan, pag pumunta ka doon, wala ka dyan. Siyempre, pagbalik mo, di wala na. Kaya yung ayuda, wala. Hindi naman kasagutan yung ayuda eh. Ang kasagutan po, ang solusyon talaga yan, yung i-rollback po ang presyo ng langis. Doon po ang iniling po namin sa gobyerno. Sa ngayon kasi, kaya lang kami nandito para mag-neutral, para natin manawagan sa gobyerno na i-rollback talaga yung kasi nahirapan na kami. Bilang ako, single parent, hindi ko naman para yung anak ko ngayon. Paano kung mapapatapos ngayon? Ano po yung mga ginagawa niyo pong paraan para po mabuhay pa sa pangarap? Siyempre, ang ginagawa namin, kanyang higpit ng sinturon. Magbabawas na ng pagkain, imbis na magkamusal ka, kape ka na lang. Sa merienda, di ka nila may merienda. Habang habulin mo na rin ang biyahe. Kaya yun, kasi kung pahinto-hinto ka na, makawawa rin, wala ka rin may uwi. Kaya tulad kagabi, tulad na sabi ko, 90 pesos lang na iuwi ko. Ayan, mga kababayan. So, valid na valid. Hindi mo sila po pwedeng sitahin. Na, bakit kayo nagrarally dyan? Bakit kayo nagwewelga dyan? Dahil valid yung reason nila. Diba? Valid yung reason nila. Wala tayong magagawa. Diba? So, ano ngayon ang gagawin ng gobyerno? Sa tingin nyo, may magagawa pa? Puto, na nga sila nagawa nung 3 taon na nagre-reklamo tayo sa mahal na presyo ng bigas, mahal na presyo ng gulay, mahal na presyo ng kung ano-ano. Tangina. So, ngayon pa tayo aasa? Ha? Kung saan patapos na yung mga termino niyan? Nako, maniwala kayo, ulit natin sasabihin. Ang gagawin ng gobyerno ni Marcos ngayon, hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino, ay pagsangga na lang. Sasanggain nila yung mga akusasyon, yung mga kritisismo na ibinabato sa kanila. Mula umpisa naman yun ang ginagawa nila eh. Tapos pag may natatapos na proyekto ng mga dati pa, na simula nung dating administrasyon pa, doon siya lilitaw. Mag-ribbon cutting, di ba? Na kunyari, may kinalaman siya, kunyari may ambag siya, di ba? Tulad halimbawa, di ba? Yung sa Davao, na tulay. Di ba? Di ba napatunayan natin na wala naman siyang ambag doon? Ang ambag niya lang doon, magturo-turo siya gano'n, mag-photo op, tapos, Pero pagkatapos niya doon, nagpunta yung mga Chinese talaga na nagumastos doon, nagpondo doon, wala naman siya doon. Diba? So now, isa lang naman, mga kababayan, ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang ating bayan. Maliban sa incompetency, sa pagiging mahina ng mga leader natin, yun, yung nakawan. Pagnanakaw ng mali-malitang pera mula sa kaban ng ating bayan. So, huwag natin kakalimutan yan.
Yan po ang ugat lahat ng kaguluhan sa ating bayan. Ito, yung mga tsuper, mga kababayan natin, tendera, tendero, nag-iiyakan na dahil sila ay nahihirapan. Pero yung mga nasa gobyerno natin, pinagkakaabalahan nila? Pansarili pa rin nilang kapanganan. I-impeach si VP Sara Duterte, salin ni VP Sara Duterte, pero yung mga salin nila, ayaw nila ipakita. 'Di ba? Dahil alam nila na magiging presidente si VP Sara. Once na mangyari yon, lagot. Pati ang mga ngala-ngala nila. Lagot, pati ang mga sipit-sipitan nila. Dahil mananagot sila sa pagnanakaw nila at kagaguhan na pinaggagawa nila at pananarantado sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, magkita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. And again, this is Master Juration. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw sa inyo lahat. Miyerkules na pala, no?